Yes, again, alright mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ito na yung pinaka-inaantay nating pagkakataon na matingnan itong angulo na to, na kung saan itong asawa ni Catalina Cabral, former DPWH Undersecretary Catalina Cabral, na itong kanyang mister na si Cesar Cabral, abay mukhang may red flag. So ngayon, may ibinulgar po itong si Interior Secretary Junvic Remulla tungkol nga po dito sa pananagutan ng asawa. Kasi syempre nung una, 'di ba? Hindi naman natin may pagkaila na posibleng person of interest yung driver. Kasi unang-una, 'di ba? Siya yung huling kasama na nandoon sa bangin, pumunta ng hotel, tapos bumalik ulit doon sa place na kung saan delikado. So, sa madaling sabi, ang huling nakasama ni former Yusek Cabral ay itong kanyang driver. And syempre, medyo hindi tayo nasasatisfied dito sa kanyang ginawang pag-iyak-iyak, lalo pat nung itinuro ng driver na yung babae, 'di ba dapat ang tawag niya doon is madam, boss, 'di ba? Kasi amo niya. Pero sinabi niya lang na yung babae parang medyo red flag. Pero dahil nga na autopsy na, 'di ba? Tiningnan na yung katawan, napatunayan naman na si Catalina Cabral daw 'yon. Okay, sige, maniwala tayo doon sa image niya na si Yusek Cabral nga yung nandoon sa Lamay, kung may Lamay man. Kasi as far as I know, walang media sa Lamay Kumbaga, close lang. Kasi yung mukha, basag-basag daw. Di umano. Diba? So ngayon, eto, syempre, dahil na-clear na yung driver. Kasi minsan naaawa din ako sa driver. Baka malay nyo, nagamit lang din, diba? Hindi natin sure. Baka nagamit lang itong si driver, ginawa lang nilang props, diba? Kasi ang tindi, may nakakita, may selfie yung driver, may hagip ng dashcam. Hindi ko sa pinagtatanggol yung driver pero hanggang sa akin ngayon may kutob pa din talaga ako na kahit na autopsy na yan, kasi dapat yung mag-autopsy dapat kilaladong doktor Pinakita ba kung sino yung doktor na nag-autopsy? Pinakita ba ang pangalan ng doktor na nag-autopsy? Sino ba yun yung doktor na nire-recommend ni Shelo Magno na dapat sanang mag-autopsy dito kay Catalina Cabral? Dapat yung nirecommend ng mga tao, dapat yun yung nakalimutan ko yung pangalan ng doktor, dapat yun yung nag-autopsy Pero okay, sige, dahil na-autopsy na, kinumpirma daw na katawan nga yun ni Catalina Cabral. Ngayon ang punto natin dito, bakit ang asawa ay parang tila baga ang daming red flags? Una, nadulas lang daw yan dyan. Nadulas sa bangin. Tindi naman ang pagkadulas. Pangalawa, nag-unwind lang daw yan. Aray mo. Diba? So, there must be something wrong dito sa asawa ni Yusek Cabral. So, maybe hindi natin alam na baka yung asawa, diba, ay napag-utusan ng mas malaking tao. Diba? Syempre, itong kanyang asawa na si Catalina Cabral ay wala na din atang pakinabang sa kanya kasi magulo daw yung marriage ng mag-asawang to Dahil sa sobrang gulo, parang syempre conjugal yan sila. Dahil nga may issue na, paano na lang yan? Patahimik na lang yan, pategi na lang yan, parang ganun ba? Now, eto, nagsalita itong si Junvic Remulla. Yan, basahin natin Sabi dito, driver ni Cabral cleared sa ngayon. Asal ng mister, maraming red flags. According to the DILG chief, which is itong si Secretary Junvic Remulla. So sabi dito, nilinaw ni Interior Secretary Junvic Remulla na sa ngayon ay wala pang nakikitang pananagutan ang driver ni dating Department of Public Works and Highways, Undersecretary Maria Catalina Cabral, kaugnay ng kanyang pagkamatay sa Tuba, Benguet. So, paliwanag ni Secretary Remulla na sumailalim na sa masusing interview ang driver ni Cabral na si Ricardo Muñoz Hernandez.
at sinusuri ang kanyang cellphone at sa ngayon ay cleared umano ito sa investigasyon. Ngayon may nagtatanong, Mima, bakit ba mayroong selfie? Kasi parang napangakuan daw itong driver ni Catalina Cabral ng house and lot. So, sa sobrang tuwa, parang yan, nag-take siya ng picture tapos isisend niya daw sa kanyang Diyosawa. Yun yung paliwanag niya sa picture na yon. So, anyway, sabi dito, sinabi din ng kalihim na ang kumakalat na selfie ng driver ni Cabral ay kuha umano matapos mangako si Cabral na tutulungan ang driver na makapagpatayo ng bahay. Yan ang sinasabi ko sa inyo kanina, no? Sa ngayon, ayon sa mga otoridad, ang lahat ng ebidensya sa ngayon ay tumuturo sa posibleng anggulo ng suicide. Okay? Oy, by the way, sa mga nakakaranas ng depression, nakakaranas ng anxiety, lumabas kayo sa tinitirahan ninyo. Umalis kayo sa kwarto na kung saan mag-isa kayo. Pumunta kayo sa mataong lugar para kahit pa paano ma-unwind yung kaisipan ninyo. Kasi I've been there, mga minamahal, sa depression stage na yan. And actually, I stopped medication December 10. Nag-stop na ako sa pagtitake ng medicine. Kumbaga, normal na. Hindi naman totally normal yung tulog ko. Actually, nagko-cost siya ng 4 to 5 hours na lang yung tulog ko. Once na nagising ako, gising na talaga. Pero well, at least nakakatulog na ako nang walang medicine. And wini-work ko pa yung sarili ko dito nga sa nakaraang depression ko. So, hindi madali ang ma-depress, mga minamahal. Parang mababaliw talaga. And I've been there. So, sa lahat ng mga nakakaranas ng depression, lumabas kayo. Huwag kayong magkubgob dyan sa kwarto ninyo. Kasi pag nagkubgob kayo sa lugar ninyo, tapos nandyan lang kayo sa madilim na kwarto or mag-isa lang kayo, isa lang yung naiisip ninyo kundi magpaganon. So, anyway, going back sa ating topic, ano ko lang yun para sa nakakaranas ng depression or anxiety ngayon, huwag kayong mahiya na tumawag sa mga available na hotline. 'Di ba? So, samantala, mas umani ng hinala ang naging kilos ng asawa ni Cabral na si Cesar Cabral, na tumangging ipa-autopsy nung una ang labi at hindi umano nagpakita ng matinding pagdalamhati. Ayon kay Sec Remulla, ito ay nagpakita ng maraming red flags lalo't matagal na umanong may lamat ang relasyon ng mag-asawa. Kalaunan, pumayag din ng mister ni Cabral na isailalim sa autopsy ang kanyang bangkay, kung saan lumabas ng sanhi ng pagkamatay nito ay blunt force trauma dahil sa pagkahulog at walang palatandaan ng pananakit. So, patuloy din sinusuri ng mga otoridad ang posibleng ugnayan ng insidente sa mga kontrobersiya sa flood control at infrastructure project na umano'y kinasasangkutan ni Cabral. So, blunt force daw. Sino ba ang tumulak? Sino bang napag-utusan? Sino yung nasa likod? Now, anyway, ang pinaka main point natin dito is sinabi ni DILG Secretary na madaming tinitingnang anggulo sa asawa ni Catalina Cabral na si Cesar Cabral na baka nasa likod ng pagkapatiwakal ng ni Cabral ay yung kanyang asawa or baka yung asawa mismo ang nagbigay ng motives na tapusin na yan yung kanyang asawa. So, hindi natin alam. Baka napag-utusan lang din itong si Cesar Cabral ng mga nandyan sa kabila, diba? Lalo pat baka tinakot din sila. So, hindi natin alam kung ano yung nangyayari. Kung tinakot din ba ang asawa, kaya ang nangyari, mas inuna niya na mawala yung pinaka-cause, diba? itong si Catalina Cabral. So, baka sila yung source ng trauma, kaya ang ginawa nila, pinatay nila yung trauma, diba? Hindi na lang natin alam. So, baka ang ginawa din ng asawa ni Cesar Cabral para may ligtas din ang mga anak nila, abay sinakripisyo niya itong kanyang asawa. Kasi si Catalina Cabral ang isa sa pinakamalaking tao na merong alam sa takbo ng sistema dito nga po sa DPWH. Alright? So anyway, mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan. Okay.